Napahanga ng lubos ang Macau Black Bears sa Gilas dahil hanggang sa dulo hindi sila nawala ng pag-asa at hindi bumaba ang kanilang composure. Ayon sa Macau Black Bears head coach na si Garth Kelly, inaamin nila na nagpabaya sila sa kanilang lead at hindi nila napansin ng maaga na unti-unti na pala silang ginagapangan ng Gilas sa pamamagitan ng hustle defense at drive ni CJ Perez at sinundan pa yan ng pag-iinit ng shooting ni Justin Brownlee as usual sa second half. Akala nga nila matatambakan lang nila ng ganun kadali ang Gilas. Pero hindi nila alam na sanay na tayo sa ganyang laban at dun pa sa mas mabibigat na bansa sa FIBA. Pero aminado din si Coach Tim na marami pa siyang dapat tutukan sa Gilas rotation matapos muntik ng matalo ng malubha laban sa Macau. Tara, huwag na nating patagalin. Muntik ng Gilas pero hats off pa rin sa kanila kasi nagawa nilang habulin ng mas aggressive na Macau sa first half at winalis lang ng Gilas ang kanilang 21-point lead. Sa unang quarter, halata naman na nag-a-adjust pa ang Gilas at sinusubukan nilang i-figure out kung paano mapapahinto ang momentum ng Macau na tumitira ng almost 58% sa field goals at ang gagaling din ng mga point guards nila na para makapag-set up ng good plays. Sa ikalawang quarter nung humahabol ng Gilas, pinipekto sa naman ng Macau ang Gilas ng mga blitz defense which is yun na nga mismong kahinaan ng triangle offense, especially na wala si Kai Sotto. Pagdating sa second half, ikatlong quarter nagsimula ng uminit ang Gilas sa pamamagitan ng pagpapasok kay CJ Perez na sinasabing limited minutes lang umano ang bibigay sa kanya. At hindi nga binigo ni CJ Perez ang Gilas, salamat sa good defense niya at mga hustle na effective na natamaan ng husto ang Macau at hindi nga nila nagawang pigilan to. Lalo na nung uminit na rin si Justin Brownlee at nagpaulan ng maraming tres sa final mark. Yung alam mo na kahit friendly match lang yan, pero ang Gilas walang sinasunto. Dapat talagang manalo kasi kapag natalo ang Gilas, mag-iingay na naman ang social media. Buti na lang talaga't nanalo. Tsaka si Kevin Kiambao, ang laki talaga ng improvement niya. Grabe yung 3-point shooting niya. Magagamit ng Gilas yung experience niya galing sa mga training camps ng NBA. Dapat more minutes pa sa kanya. May mga players din ng Gilas na sa palagay ko dapat ng palitan. Partida din na hindi pa nga nakapaglaro yung main rim protector at pinakainaasahan ng Gilas sa poste na si Jumar. Ngayong nanalo tayo, hindi naman po ibig sabihin na sobrang galing na natin na dapat kampante tayo. Hindi rin ibig sabihin na natambakan tayo ay mahinang-mahina ng Gilas. Somehow nanalo tayo kahit tambak at good sign po yon. Meaning, gumana ang adjustments ni Coach Tim at medyo may difference na yung rotation na ginawa niya kumpara doon sa mga nakaraang window. Ang mga factors kung bakit tayo nanalo ay dahil sa pagbuhos ng good shooting ni Brownlee na parang bumalik bigla yung prime JB laban sa mga Chinese at syempre tulong-tulong din silang lahat sa opensa at may binago din sa rotation sa second half. Napahinto din ang good defense ng Gilas sa mga pesky guards ng Macau. Of course, hindi din umubra si QMB sa mga big man natin na sanay na sa international level pero ang galing ni QMB, may shooting tsaka masipag sa rebounds. Siguro kung pwede lang itong maging local siya na dapat pumalit kay Japet. Sayang na sayang si QMB talaga. Ang astig sana kung AJ Edu tapos QMB magsasama sa iisang pace para na pang European ang dating nila pati sa size. Ngayon naman, bakit pala tayo natambakan? Maraming rason kung bakit. Syempre, hindi kumpletong lineup natin. Habang ang Macau ang dami pan lang imports. Pero tayo wala yung mga legit centers ng Gilas at limited minutes lang inaabot nila. Kasi nga para makapagpahinga, para hindi ma-overfatigue. Tapos, nababasa na rin ng ibang bansa yung triangle offense ni Coach Tim. Alam na rin nila kung paano ito i-counter sa pamamagitan nga ng blitz defense. At syempre, matagal ding nakapag-adjust ang Gilas at syempre mababa ang shooting natin sa first half. Pero dahil sa nabagong rotation ng Gilas sa second half, napag-aralan din ni Coach Tim kung paano ang opensa ng Macau. Ayon sa Macau coach Garth Kelly, magandang bagay ang makalaban nila ang Gilas bilang isa nga tayo sa mga kinikilalang magaling sa buong Asia. Akala nila nagpabaya ang Gilas kasi friendly match lang pero believe siya sa Gilas dahil hindi bumagsak ang kanilang composure at mas lalo pa nag-iinit. Malaking lesson din daw sa kanila ang nangyari pagkatalong to. At para naman sa Gilas, sana kahit nanalo tayo, huwag lang magpakampante dahil ibang level ng FIBA Asia Cup sa mga susunod na linggo.